Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na bonus reading for October Pera and Career. So Aris, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Aris yun. Okay? So relax ka lang. Use your intuition para makuha nyo po yung akmang messages para sa inyo mula sa inyong spirit guides sa ating reading for today. So Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Aris. So from the bottom of my heart, thank you po for not skipping the ads. So, ano pa naghihintay sa inyo sa buong Oktubre pagdating sa pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Swords. Beautiful. In the area of what you need, you have the Page of Cups. Wow, napakaganda nito. In the area of what's affecting current energy, you have the Judgment card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the Two of Cups. Wow, napakaganda. In the area of your near challenge for the month, you have the Tower card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Seven of Pentacles. Wow, napakaganda nitong isang ito. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divine messages, meron ka Nine of Swords. We already have, dalawang nine na ba? Hindi, wala pa. Ay, 8 pala to. Okay. Nine of Swords. At ang outcome mo for the week, for the month rather, patuloy na ng Nobyembre, ito yon. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Hermit card. Okay. Hermit card is all about you knowing your full self. Okay? Hanapin mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at ano yung mga bagay na ayaw mo. Some of you, parang gusto mo na mag-solo, gusto mo nang umiwas, no? Mag-avoid ng crowd. Parang itong mga buwan na ito, nararamdaman mo yung paghahanap mo sa isang kasagutan na para bagang hindi mo mahahanap sa tulong ng iba. You want to find it in your solace. You want to find it sa mga panahong tahimik ka, gusto mo nang umiwas, gusto mo muna magbakasyon, gusto mo muna magkaroon ng sariling buhay, no? Parang nakakalunod kasi yung atensyon ng ibang tao. Nakakalunod yung moment na feeling mo hindi ka makapag-isip ng tama kasi parang sobrang taxing ng buhay mo na parang ang ligalig-galig kumbaga. Kaya parang sabi mo gusto ko muna huminga, gusto ko makalayo, gusto ko umalis para mahanap ko yung sagot sa mga tanong ko. Some of you, nakikita ko this time, it's all about you taking courage, no? Katapangan to find new pursuits. Especially po, meron tayong full moon in Aries sa sign mo on October 6. So anong epekto yan sa inyo, Aries? Ito yung mga goals na parang may sharper kang focus. Aalamin mo kung anong saysay, anong dapat gawin, anong dapat kong ilaan. Parang nagiging mas ma-question ka this time. Mas hinahanap mo yung bigat, yung saysay, yung para saan ba to, parang ganyan. Hinahanap mo yung meaning ng lahat-lahat. And you want things to be colorful para sa'yo. Gusto mo may saysay, gusto mo may bigat, gusto mo may pinapatunguhan. Ayaw mo na ng mga bagay na parang hindi permanente, ayaw mo na ng temporary, ayaw mo ng laro-laro, ayaw mo na ng hindi sigurado. You want to know the truth. And now, itong new moon in your sign on October 6 will give you so much courage. Courage to face new pursuits. Okay? Especially here, at the center, you have the Knight of Cups here. Merong offer na darating para sa inyo. Okay? There's this unexpected windfall kayong makukuha this time when it comes to your money, okay? Because Rahu's transit in your 11th house will give you talaga yung mga unexpected. Especially here, pag angat mo, yung offer nang galing sa isang sorpresa. So, napakaganda for you. So, ano ibig sabihin yan? This is a great time for you to have good outcome from a past effort na akala mo wala na, akala mo lipas na, akala mo wala na nangyari, pero biglang boom. Pero kung ginawa nito nakaraang buwan, nakaraang 6 months or a year, na nakalimutan mo na halos o hindi ka na umaasa na meron ka mahihita doon. Pero ngayon, biglang may past effort ka na magkakaroon ka ng good outcome. So, ngayon, narinig ko na kung ano man yung naitanim mo before, aanihin mo this time. Okay? So, yung unexpected windfall mo is gonna be good for you this month. With the Knight of Cups here, nakita ko dito na time na to for you to really go on with the details.
Kaya maging madetalye ka, maging maparaan ka, mapraktikal ka kumbaga. Especially po, nung pumasok si Sun sa sign ni Virgo, ito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, hanggang October 17, tatalas ang iyong skills pagdating sa paghahanap ng practical na paraan patungo sa mga professional matters mo. No? Nakita ko rito kung ano man ang expectations ng ibang tao sa'yo ngayong buwan na ito pagdating sa pera, sa trabaho, sa negosyo, kayang-kaya mong humanap ng paraan para mailaan yung serbisyo, yung puso mo, yung sarili mo sa hinahanap nila. Kayang-kaya mong tapatan, kumbaga. Nakita ko rito, very, very practical yung approach mo. Doable, attainable, reachable, pero effective. Halimbawa, sa trabaho, hinihingaan ka ng gantong performance, hinihingaan ka ng gantong expectations, ikaw naman kaya mo ibigay yon pero sa ibang paraan. Hahanapan mo ng ibang paraan na swak sa'yo na hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo pero at the same time, effective. So, very, very good for you. Especially po sa mga employees dyan, sa mga uh, uh, client-based ang negosyo o client-based ang trabaho. Talaga namang ngayon parang aangat yung pangalan mo, no? Parang medyo kayang-kaya mong abutin yung tawag ng trabaho at kung ano yung re-require for you. Okay? The Knight of Cups, nakita ko rin dito, the answer will come sa mga offer na hinihintay mo. Kung meron kang mga hinihintay na mga sagot or tanong or call, text, or chat, it will come to you this time. Okay? Malilinawan ka na dyan. Knight of Cups, you have the Magician card. Yes. Magician card's all about you making it happen. Okay? Meron po kayong minanifest, meron po kayong hinintay, pero ngayon, pagdating niya, kitang-kita ko yung parang, kaya ko ba yan? Magagawa ko ba yan? Akin ba talaga yan? Yes, sayong-sayo to. Ang kailangan mo lang talaga maging practical. Okay? And focus. Practicality and focus. Kung medyo iniisip mo na, ay parang hindi ko yata kaya, ay parang malabo, ay parang masyadong mahirap, kakayanin mo. Hanapan mo lang ng ibang paraan para matumbok mo yung outcome on your best possible way. Maparaan ka, madiskarte ka, gamitin mo yan. Okay? Nakita ko rito yung minamanifest mo halimbawa na job offer, minamanifest mo na aumento sa sahod or promotion or ikaw yung matanggap sa isang department o makapasa, no? Nakita ko yan dito. You will have it. You will achieve it. Walang duda. Walang alinlangan. What you've been waiting for is here. Nasa fortune area mo si Seven of Pentacles. Talaga may darating na pinaghintayan. Sabi ko nga sa inyo, meron kayong tinrabaho dati na past effort na ngayon ay magkakaroon ng magandang resulta. So napakaganda for you. In the area of your what you want, you have the Eight of Swords. Gusto mo makahanap ng paraan para makawala ka sa hirap na yan. Meron po kayong pinagdaanan this time na sobrang hirap, no? Sobrang nakakapagod. Pinoproblema mo na with the Nine of Swords here and then the Tower card here. Parang gusto mong solusyonan pero ayaw mo magbago. Yan ay kita ko dito. You want to get out of a system or you want to get out of this problem. Pero ang tanong, Aries, ano ba yung ginagawa mo para makawala dyan? Are you just waiting for other people to help you? O ikaw mismo gumagawa ka ng paraan? Kasi parang naramdaman ko dead end na eh. Parang sabi mo, ginawa ko na ang lahat, wala na akong maisip ang paraan, hindi na ako makawala dito, wala na akong maisip pa na way out of this. Pero actually meron. Medyo confused ka lamang, medyo nalulubog ka lamang sa stress, anxiety mo, sa pangamba, no? Sa kasapatong-patong na problema. Sabi ng spirits mo, ito ang panahon for you to just relax and take a vacation muna. Parang yun talaga nakita ko rito with your hermit card eh. Parang panahon muna para sa'yo na bumitaw, panandalian. Halimbawa, teacher ka, tapos sobrang daming yung schedule mo super hectic, no? Tapos ang dami pang paperworks, kahit yung mga administrative work pinapagawa sa teacher, tapos may deadline pa si principal, ang dami-dami pinapagawa, tapos ilang klase pa yung hawak-hawak mo, no? So kung medyo talagang hindi mo na kaya, parang nag-give up na yung sarili mo, naramdaman ko talaga dito time for you to take a vacation. Mag-leave ka muna, magbakasyon ka muna, o parang dali ang bumitaw for 2 to 3 days, mga ganyan, just to feel yourself again. Para makahinga, para makapag-recharge and find the right target or the right clarity pagdating doon sa mga bagay na kinakaharap mo. Kasi nakita ko rito, kaya mo namang solusyonan eh. Ang nakakaapekto sa'yo yung emosyon at saka yung outer, yung mga ibang tao o yung kaya yung mga outer na mga triggering sa buhay mo na parang ang hirap-hirap solusyonan kasi ang daming pumapasok at dumarating ng mga factor sa buhay mo na medyo ang hirap pagsabay-sabayan. Kaya nakita ko rito, time for you to get out para makahinga ha, para makapag-relax. Pero para pagbalik mo, alam mo na yung gagawin mo. Kasi
karamihan, kapag nagpapahinga, kapag umaalis, o kahit mag-mall man lang, kung siguro kung ayaw mong gumastos kahit sa bahay, yung bang isang buong araw na wala kang ginagawa, hindi mo ginagawa ito, itong problema mo, lalabas yung clarity sa mind. Promise ko sa'yo, okay? The Eight of Swords, the Eight of Pentacles, yes. It's all about your work. Pagod na pagod ka na. 8-8 here is telling you, yes, may abundance ka, may power ka to create things and to make this happen. No, kung iniisip mo talaga na parang stuck ka na diyan, di ka na makagalaw at wala nang mangyari, with the sign here na moon, nakita niyo ba yung iba't ibang phase ng moon, ibig sabihin magbabago 'yan. Temporary lang yung kinakaharap mo at meron ka pang makikitang pagbabago na maaaring magdulot sa iyo ng magandang outcome. Kaya ngayon, wag mo damdamin mag-isa yan. You need to talk to other people, share it with other people para makahinga ka, para lumuwag yung damdamin mo. And consult your friends, your family members, your co-workers to give you yung mga makabago o kakaibang solusyon o payo para pag tinimbang-timbang mo, makahanap ka na ng paraan, makawala ka dyan. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Cups. Ang narinig ko dito, you need to be a kid again. Maging bata ka ulit, mag-enjoy ka ulit, learn to have fun. Kung kailangan mo mag-video kay every night, go push. Or makipagtawanan ka sa friends mo, magluto ka, kung yan ang hilig mo, kumanta ka. Alam mo kung ano yung mga bagay na catered para sa'yo, kung ano yung mga lagi mong ginagawa to relax, gawin mo yan. Because nakita ko rito, you've been giving your heart every single day for other people to make them happy, to fulfill your duties, to meet your responsibility, mga ganyan. So, ngayon panahon na para tignan mo ano naman yung magpapaligaya sa akin at ano yung mga paraan ko para tignan ko yung problema ng magaan. Okay? Especially po, this time around, you are being advised na magkaroon ng tapang for teamwork, no? Especially po, Mercury is entering Libra on October 3. Parang ito yung mas magandang magtulong-tulungan ka with other people. Negotiation, diplomacy, no? Kailangan maganda yan para on the same page kayong lahat. Para kung ano man tong inaasikasa mo, maganda ang bunga, mas gumaan. At that point, magiging happy ka rin kasi magaan na yung trabaho, may tumutulong na, hindi ka na may pangamba, hindi ka na nag-overtime, o hindi mo na ginagawa lahat all at once, parang ganun. No? So ngayon, time for really to have some people around you to elevate you, mapangiti ka, mapatawa ka, para hindi ka makapag-focus masyado sa mga mabibigat na bagay. Alam ko, gusto mo mag-solo ngayon to find your peace, to find your path, mag-soul searching, pero makabubuti rin daw this month, Aries, no? To have more time with your family. Okay, focus on your home, focus on your family property, kung ano yung mga bagay na may suporta ka at talagang gagaan ang pakiramdam mo. Nakita ko rin dito na kapag dumating daw yung blessing, because sabi ko nga sa inyo, may windfall kayo, meron kayong unexpected income or resources this time, sabi rito, use that in your advantage. Okay? Huwag mo sayangin yung pagkakataon. Pag kinuha mo, gamitin mo ng tama. Okay? Page of Cups. The Temperance card. Temperance card's all about you having patience. Okay? Pasensya. Kung kailangan pag-usapan, diplomasya ang kailangan mong gamitin. Makipag-negotiate ka ng tama para makuha mo yung good outcome in your end and good outcome din sa kanila. Sa ganong proseso, kapag hindi mainit ang ulo, kapag relax lang, kapag nakikipag-usap ka ng magaan, maayos, na-enjoy mo siya, at mas bibilis yung takbo. Kitang-kita ko yan dito. Archangel Michael is here, giving you the protection and assistance. Nakita ko rin dito na huwag mo daw puwersahin yung mga bagay-bagay. Okay, Aries? Parang meron ka daw ginagawa and then let it flow. Let it flow. Don't force it. Do your best, pero huwag mong puwersahin yung outcome. Let it happen. Pero yung sa end mo, sa part mo, gawin mo lang yung mga kaya mo, yung focus, yung attention, yung kaya mo lang gawin, and at the same time, nag-enjoy ka, daanan mo yung proseso, everything will be fine. Pero yung outcome, hayaan mo na yun. Yun na yung mga bagay na wala na sa kamay mo, wala na sa guidance mo, so don't control it. Wag mong pahirapan ang sarili mo kakaisip sa magiging outcome o ano yung mga dapat mong gawin pa. Because nakita ko rito na kung ano lang yung kaya mo, yun lang ang panghawakan mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Judgment card. Nakita ko rito, sabi ng spirits mo, you need to wake up from a wrong practice. Halimbawa,
magastos ka. O kaya nag-impulse buying ka. Halimbawa, namimili ka pag biglang galit ka o naiinip ka, no? Sometimes you need to put control. Yun yung mga bagay na gigising ka eh. Parang meron kang binabago sa life mo. Kaya ngayon may offer na dumating o merong magandang balitang dumating, may magandang um, blessing na dumating dahil kaya mo nang bitawan yung mga bagay na mali o yung mga bagay na wala ng halaga sa'yo. Parang nagising ka na sa katotohanan this time. Na parang, okay, hindi pala gumagana to, ito na papaganahin ko, ito na aayusin ko, biglang boom. Biglang may dumating sa'yo na naging manifestation mo at handang-handa ka nang yakapin siya kasi nabago mo na yung dapat baguhin. Yun ang nakita ko for you. Parang God is giving you the thing that you want at the right time na ready ka nang angkinin siya because ready ka nang panghawakan siya at payabungin. Parang narinig ko rito, hinanda ka ni God for this moment na ikaw ay gising na sa mga bagay na ibibigay niya. Kasi kung hindi ka pa daw gising, tapos ibibigay niya, alam niyang bibitawan mo yan, o papabayaan mo, or mahasayang lang sa'yo kung hindi ka pa gising. Pero ngayon talagang kitang-kita ko yung pagbangon mo eh. Parang ready ka na to correct mistakes, ready ka na bumangon ulit. Sa mga view, parang matagal kayong naghihirap sa isang trabaho, sabi mo, panahon na para umalis, para mahanapin naman yung buhay ko, no? Ngayon, you're exploring life. You want bigger, better, bolder things. Nakita ko rin dito na kung dati parang nalubog ka doon sa kumunoy ng kalungkutan dahil siguro na nawalan ka ng pera, nalugi ka siguro, o parang kapos na kapos. Pero ngayon, dahil pagkatapos mong hanapin yung sarili mo at hanapin yung mga magagandang bagay for you, nagising ka eh. Parang, okay, now I understand. Okay, now medyo nagkaroon ka ng sigasig at tapang to pursue things. Especially po, this time around, parang yung determination mo lumakas eh. Especially Mars is entering Scorpio on October 27. Ang epekto niyan sa inyo, intense determination na i-handle or hawakan yung mga demanding projects ninyo. So, kung dito parang nabuhayan ka na loob, parang nagkaroon ka ng kakaibang gising, sabi mo gagawin ko na, tatapusin ko na, susundin ko na, ilalaban ko na, parang ganyan. Okay? Judgment card. Two of Cups, yes. All about you collaborating with other people. Dalawang beses lumabas ang Two of Cups. Two of Cups, 2-2, it's all about you alignment, no? Naka-align ka sa higher purpose mo. Naka-align ka sa tamang direksyon. Nakita ko rin dito, stable, o kaya meron kang katulong o balanse ang lahat. Ganyan. So, kung meron ka mang gagawin, makakaasa ka na may tutulong sa'yo, may makakaintindi sa'yo, may susuporta sa'yo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. And your higher self, the universe, your spirit guides, are guiding you moving forward. Okay? Two of Cups, nakita ko rito, nagising ka na sa mga tamang gagawin when it comes to collaboration, kontrata, agreement, negotiation, partnership. Kung ito man tungkol sa negosyo ninyo with your business partner o kaya karelasyon, kapatid, magulang, kung sino man po yung kausap ninyo pagdating sa inyong kaperahan at career, nakita ko na nagising ka na sa isang katotohanan about sa inyong dalawa. Sa pinag-uusapan ninyo na parang, ay teka parang may mali, ay teka parang may kailangan pang baguhin, ay teka kailangan pa natin itong pag-usapan. So parang you are now adding something sa conversation na ito para mas luminaw at mas maging konkreto, mas maging buo. Nakita ko very, very wise ka na this time. Hindi ka napapayag na makontento lang sasabihin ng iba. You want to make sure na clear lahat to. Nagkakaroon ka ng maraming time para tignang mabuti o basahing mabuti or to double check yung agreement, yung kontrata, yung pag-uusap para to make sure na good outcome talaga. Which is good for you. Nagigising ka na. Ginagawa mo na yung mga tamang paraan para tong bonding na to, tong merge na to, at saka tong usapan na to ay mapunta sa'yo. No? In the area of your near future, you have the Two of Cups. Sabi ko nga po sa inyo, this time, Sun is moving to Libra kasi nasa Libra season po tayo hanggang October 17. So ano epekto niyan sa inyo mga Aries? Ito yung great time for you to achieve greatness in your agreements. Okay? So sabi ng spirit guides mo, when it comes to collaboration, when it comes to kontrata, when it comes to agreement, negotiation or partnership, o talagang magkarelasyon or interview, kung ano man po itong kailangan mo usap sa ibang tao at kumbinsihin sila, ito yung time mo na tumapang ka. Lalakas ang loob mo, a great time for you to get what you want and to achieve what you want, no? Napakalaking bagay nito para sa inyo.
For some, nakita ko rito time talaga with family, with your loved ones, with your partner. Kailangan nagkakaunawaan kayo. Para pagdating sa pera, on the same page kayo. Hindi kayo magkaiba ng gustong gawin. Halimbawa, ikaw gusto mo mag-ipon muna, pero si partner, halimbawa, gusto niya magpuntar agad ng negosyo. So magkaiba kayo, di ba? So kailangan pinag-uusapan. Hindi pwede na, especially here, ngayon pa lang, in the area of what's affecting, bago tayo tumulay sa future, dapat ngayon pa lang pinag-uusapan nyo na yung mga bagay na na-realize nyo. Yung mga bagay na na-realize mo, yung mga bagay na gusto mong ipaunawa sa kanya, sa partner mo, sa boss mo, sa katrabaho mo, kung kanino man tong pag-uusap na ito na gusto mong linawin, kailangan sinasabi mo yan. Okay? Para sa huli, hindi ka magsisi. So that pareho kayong on the same page. Okay? With the Two of Cups here, nakita ko in the near future, what you're seeking will find you. Kung ano man to pinaghihirapan mo na kontrata o negosyo or interview, nakita ko yan na parang pupunta sa'yo yung good outcome. Kaya congrats po, okay? The Two of Cups, narinig ko rin dito clear communication. Basta ang isipin mo daw this time, magkaroon ka ng thoughtful planning pagdating sa pera, pagdating sa paggastos, pagdating sa interview o pakikipag-ugnayan with other people. Kailangan malinaw ang boses, malinaw ang sasabihin, walang paligoy-ligoy. Kailangan talaga tinutumbok mo yung tama, totoo, para ma-reach mo yung in-expect mo. Okay? Two of Cups, you have the Four of Wands. Yes, Four of Wands meeting that milestone. Kita-kita ko po yung unexpected windfall talaga. Celebration ito eh. Whether sa partnership mo to, parang business partnership with someone, pareho kayo ng gustong gawin, biglang boom, nakita ko ng ribbon cutting, nakita ko ng successful na inauguration, successful opening, parang ganyan. But for some talaga yung kontrata, it will be giving you parang satisfaction and stability for the family eh. Talaga i-celebrate mo to kasi nakuha mo yung matamis na oo. Ganon din sa mga interview, sa agreement or negotiation, kitang-kita ko na patas, pantay, at mapapa-oo mo sila. At yung ina-expect mo makukuha mo, and it will call for a grand celebration with your loved ones. Kasi ito na yung simula ng stability ng iyong kaperahan. Okay? In your challenge, unang-una, you have light the darkness. Darkness cannot dispel darkness, only light can. Love, clarity, and awareness. Yes, kailangan talaga malinaw muna, especially here in your hermit card sa background energy mo. Gusto mo munang malinawan yung mga bagay-bagay bago ka kumilos. At importante yan sa'yo. At tama yan. No? So kung ngayon naguguluhan ka, nalilito ka kung anong dapat gawin sa pera, sa career, sa pangarap, sa negosyo mo, time for you to soul search. Go for a long walk, go for a vacation, meditation, ganyan. Parang soul searching talaga to. Time for yourself muna. Okay? Another message, self-reflection. Yes, looking inward helps you see what to improve to make better choices, awareness, and improvement. Yes, kailangan talaga kilalanin mo kung saan ka mahina, saan ka magaling, ano yung pangarap, ano yung gustong puntahan, para alam mo yung galawan mo. Kasi kung litong-lito ka pa, paano ka aasa na good outcome din yan? Kasi baka may mag-iba-iba ka pa ng gusto, iba-iba rin ang plano. So, kailangan talaga solid muna bago hakbangan. Okay? In the area for challenge, you have the Tower card. Tower card's all about changes. Parang narinig ko dito, nire-resist mo yung change. Parang ayaw mo magbago o ayaw mong pagdaanan yung dapat pagdaanan. Which is, kailangan mo this time, Aries. No? Things are changing in your life. Probably sa trabaho, may kailangang ayusin, may kailangang baguhin, meron ka na nakasanayan, pero ngayon para magbabago yung nakasanayan, kaya parang hirap na hirap ka mag-adjust. Narinig ko rito, just accept. Be courageous in accepting changes. Kung may mga tatanggalin, hayaan mo matanggal. Kung may mga ililipat, hayaan mo ilipat. Kung kailangan, na-realize mo dito, halimbawa, sa yung judgment card, na-realize mo, ay, mali pala yung budgeting ko for the month, baguhin natin. Pero ikaw, sabi mo, ay, dyan ako sanay ba't ko pa pabaguhin? So ngayon, pag alam mo kailangan mag-change, i-change mo na. Huwag mo hayaang si God pa gumawa ng paraan para mag-change yan. Now is the right time for you to evaluate, think, and buksan ang mata sa mga bagay na kailangan baguhin, kailangan tanggapin na nagbabago na, at i-accept mo yung pag-alis ng mga bagay na yon para pumasok yung mga karapat-dapat na bagong bagay sa buhay mo. Narinig ko hindi makapasok-pasok yung magandang bagay kasi kinikip mo pa rin yung hindi na dapat i-keep. So ngayon, let that go para pumasok yung bago. Okay? Tower card, the Six of Cups. Yes, Six of Cups all about you. Sabi dito, your past. May mga bagay ka from the past na kailangan ng bitawan at kailangan na i-let go para gumaan sa buhay mo. Narinig ko rito, halimbawa meron ka mga
past routine, halimbawa sa usaping pera, sa karera mo, sa trabaho mo, nakasanayan mo halimbawa magbukas ng tindahan ng 8 a.m. Pero baka pwede mo nang buksan ng 6 kasi marami na nabili ng mga time na yan. So, pag napapansin mo na, uy, kailangan ko na itong baguhin na kasi yung dati hindi na gumagana, baguhin na. Time na for upgrade, time na for to level up, to change something a bit para makita mo kung may magandang good outcome for you. Nakita ko talaga rito, change is coming at yung makalumang paraan baguhin na. Okay? In the area of your fortune, you have wise leader. You are a beacon for others. Yes, marami mga tao ang tumitingala sa'yo at believe sa'yo at mataas ang tingin nila sa'yo. So, nakita ko rito na i-continue mo lang yung pagiging mabuti, pagiging role model at pagiging huwaran sa ibang tao kasi akala mo siguro ngayon yung ginagawa mo medyo mahirap, nakakapagod, pero hindi mo na-realize maraming mga taong hanga sa'yo. Okay? Now, the message you are strong beyond measure. Yes, matibay ka. Pareho ko nakita yung lantern, oh. Kahit gaano kahirap yung nilalakaran mo, pero kung alam mo kung saan ka pupunta at kung anong gusto mo, kayang-kaya mo tong gawin eh. Kahit mahirap, kahit nakapagod, if you know what you want, walang makakapigil sa'yo. So ngayon, step into your power, kahit madilim, kahit malubak, dire-diretsuhin mo yan, nasa yung tagumpay. Okay? Especially here. In your fortune area, napakaganda, napakasimple ng message na ito. Kung ano yung hinihintay mo, darating na. You've been waiting patiently for this. You've been very, very patient. Napakapasensyosa mo, especially here with the Temperance card. Gawa ka ng gawa, kilos ka ng kilos, hirintay mo yung tamang pagkakataon, at eto na, may windfall ka talaga. Sabi ko nga sa inyo kanina, dahil si Rahu, nag-transit siya in your 11th house, meron kang unexpected talagang windfall. Ito yung nanggaling sa outcome mo sa mga past mong effort. Meron kang ginawa before eh. Baka mamaya nabinbin pala yung pera, o walang resulta noon, ngayon lang mabibigyan yung resulta. So, inaani mo ngayon yung mga ginawa mo in the past. So, congrats po. Hard work is paying off. Harvest time to para sa'yo. Okay? The 7 of Pentacles is the 4 of Pentacles, yes. 4 of Pentacles all about you achieving something new na magbibigay sa'yo ng financial stability, financial freedom, at yung wala ka ng pangamba pa na ay baka mawala, ay baka lumipat, ay baka walang nangyari, meron. So yung tong bunga na hihintayin mo para magiging pondo mo na ipundar yung mga bagay na gusto mong ipundar, something like that. Kung ngayon nag-iisip ka, paano kaya ako makakabayad na ganito o makapag-pundar for atindahan, hinihintay ko yung pera sa namatay kong asawa halimbawa, o kaya hinihintay ko yung pera sa niloan ko halimbawa. So ngayon, mabubuo na, makukompleto na para malagyan mo na yung balak mong asikasuhin. Nakita ko nag-iipon or meron kang hinuhulugan, parang para matapos na yan, hintayin mo tong hinihintay mo para mabigyan, kumbaga, itong 4 of Pentacles mo. Kitang-kita ko that you are really, really protecting, guarding, at saka sobrang mahalaga sa'yo yung mga bagay na iniingatan mo. Kaya deserve mo talaga itong i-harvest mo this time. Congrats po. In your divine messages, unang-una, you have expect powerful change. Yes, tamang-tama ito. Sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng cards may nagbabago, may umaandar, may paggalaw, may development. So, may change talaga sa buhay mo this time. Congrats po. Now, the message, you have emotions are running high. Yes. Dahil sa mga nagbabago, especially here, with that Tower card, this is really a card of change, a card of transition sa buhay mo. So, parang sabi rito, talagang running high yung emosyon mo. Nakatakot ka, nag-aalala ka, nalilito ka, natutuwa ka kasi gumagalaw, pero sa paggalaw yung pangamba kasi baka mamaya hindi mo na comfort zone, no? So, ang dami-daming halo-halong emosyon. So, ngayon, Zen, hinga, have peace, patience. Kung talagang gusto mo nang kumawala ka muna parandalian para makahinga ka. But most definitely, the powerful change is here para sa iyo. Okay? Especially in your divine messages, you have the 9 of Swords. Sabi dito, huy, masyado ka na naman nag-iisip. Nag-overthink ka na naman. Nag-overanalyze ka na naman. Sabi dito, magkaroon ka ng time to really give yourself some effort na makapag-recharge. No? Ano ba yung mga paraan mo para mag-recharge? Halimbawa, kakain sa labas, o magpapaganda, magpapaparlor, o kaya videoke, tatakbo ka ba? Ikaw ba runner o nag-bike ka ba? Or nagkakaroon ka ng exercise na walking? Pwede mong gawin yan para yung isip mo kahit paano lumipad, no? Narinig ko rin dito, mag-ano ka ng mga arts and crafts, kung saan ka mahilig, ganchilyo ba? Crocheting, painting,
o kaya gitara? Saan ka ba merong outlet na hobby mo? Nakita ko badminton or tennis, pwede mong gawin yan para medyo makawala sa katawan mo yung negativity, yung problema, yung inaalala mo. Nakita ko rin dito na some of you hindi na makatulog o nahihirapan matulog pag time na for bed, pabalikwas-balikwas kasi hindi makatulog, hindi makahanap ng comfort para makatulog sa dami ng problema. Ano? Nakita ko rito na sabi mo sa sarili mo, if I have God, I will not worry. Okay, sabay-sabay tayo. If I have God, I don't have to worry. Ulit, if I have God, I don't have to worry. So yan ang sabihin mo sa sarili mo this time. Because all of this will be solved in God's perfect timing. Okay? The Nine of Swords. The High Priestess, yes. Higher knowing talaga to. High Priestess is all about you getting that frequency of manifestation. Eh. Parang, kaya ko to, magagawa ko to, alam ko to, okay to. So, if you could just trust your instinct and your spiritual guide, the spiritual realm na hindi ka papabayaan, hindi ka papabayaan. Okay? Nakita ko talaga dito na believe, just believe in the power of God, power of your destiny, power of the universe. Everything will work out in your favor. Kaya ikalma mo ang puso mo, lahi kang maniwala. Kumapit ka dun sa kakayanan mo na magkatiwala ko sa sarili ko, magkatiwala ko kay God, maging okay lahat to. Okay? Ang outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, grapes, time to go out and have fun. Yes, sabi ko nga sa inyo, bakasyon parandalian, mag-have fun ka, enjoy with friends, with family, no? Now, the message, purse, pay attention to your finances. Yes, sabi ko nga sa inyo, panahon para magtipid, mag-budget, focus on what you spend, especially this time. Thoughtful planning po para po sa inyong finances. Avoid taking risks. Wag mag-impulse buying, okay? Now, the message you have, ear, good news. Yes, garantiya, meron po kayong good news this time. Now, the message you have, horse, short journey. Meron daw po kayong paglalakbay. Pwedeng pupunta kayo sa ibang lugar, sa kabilang bayan, no? Sa kabilang probinsya. Baka meron kang aasikasuhin or meron kang pupuntahan, bibisitahin. Now, the message of Cain, pay attention to your health. Yes, marami kang mga pagbabagong kailangang harapin. Marami kang mga kailangang paglabanan ng mga problema at ayusin. So, take time to recharge, have rest. Okay? Now, the message you have, I'm hearing parang ubo, sipon, humihinang immune system, kaya magpalakas ka. Drink a lot of water, drink your vitamins, kumain ng tama, healthy food, vegetables, and fruits. Now, the message of rainbow, the most difficult part of a situation is over. Yes, panahon na yung hirap mo sa isang problema, yung outcome darating na. Especially, yung outcome, ito, on October, Pera and Career, you have, wow, the Knight of Pentacles. Kitang-kita ko rito, after a long deliberation, after mo mag-isip, after mo magnilay-nilay, mag-soul searching, meron kang planong mabubuo. At yung planong ito, hahakbangan mo. Kitang-kita ko yung pag-abante mo, pagsulong mo, sa'yo mo, okay, planchado na, handa na ako to step forward. Especially po sa pagdating ng hinihintay mo ngayon, parang lalakas ang loob mo, a fiery determination to move forward and execute any plan na gusto mo. Kitang-kita ko yung tapang mo ngayong buwan na ito para to pa rin yung pangarap at to pa rin yung plano mo. So congrats po. This is really a great adventure for all of you. Talagang powerful change. Knight of Pentacles, the Knight of Pentacles. Yes, sabi niya dito, huy, metikulosong pagkaplano ha, hindi pwedeng bara-barang plano lang. Kailangan yung plano mo doable, practical, sabi ko nga kanina. And also, pinagnilay-nilayan. If you need other people's help, kumuha ka ng tulong from other people. If you need other people's advice, kumuha ka ng advice from other people. Hindi pwedeng plano mo lang. Kasi baka mamaya yung plano mo, limitado yan. Kailangan nagtatanong-tanong ka para lumawak ang isip, para yung plano mo konkreto at maging maganda ang resulta. So, Aries, yan po ang inyong October Pera and Career. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below sa ating comment section and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.